Paalam, Binibini. Hindi niyo po ba ako nakikilala, Ginoo? Subalit may 2 araw po nang hinihintay ang inyong pagdating dito sa bayan ng San Diego. May kailangan kayo sa akin? Tinatawag nila akong tulisan kahit wala sa isa mang tumutulong sa akin. Nawawala ang aking mga anak at nabaliw rin ang aking asawa. May kailangan kayo sa akin, Ginoo? Nais ko pong humingi ng tulong sa inyo. Umabay kayo sa akin sa paglakad at sa kanya sabihin ang iyong bagay. Ang sino man nakakasalubong sa pari ay nagbibigay galang sa pamamagitan ng pagluhod at paghalik sa kamay. Subalit ang ilang kabataan na nakapag-aral lamang sa Europa ay hindi na marunong magbigay galang o magmano man lang. Siya'y itinatakwil ng simbahan, sila inyong layuan! Ingat ka kaibigan sa iyong ipinapatayong paaralan. Huwag kang lalapit sa ipinapatayong panghugos at kung maaari, huwag kang lalayo sa kora. Sino ka? Nariyan po ba si Kapitan Pablo? Kasi sabing hinahanap siya ni Elias. Ikaw, Sylvia. Sumama ka sa akin. Sige. Bakit po kayo nagkaganyan? 6 na buwan na ang nakalipas ng kita'y kaawaan at kupkupin sa aking tahanan. Ngayon naman ikaw ay naaawa sa akin. Nagkapalit tayo ng kapalaran. 15 araw na mula nang mabalitaan ko kayo niya sa wik. Hinahanap ko kayo sa iba't ibang bundok. Inibot ko ang 2 lalawigan para matagpuan kayo. Pinilit kong tumakas kaysa dumanak ang dugo. Pinainan nila ako ng mga taong walang kasalanan. Ako'y nagpunta rito upang sabihin sa inyo ang isang bagay. Nais ko kayong ipagsama sa lupain ng mga ibinyagan upang doon na manirahan ng payapa kahit na malayo sa sibilisasyon. Maaari po ba kayong sumama sa akin? Ilyas, matanda na ako. Ginawa ko ang mapangahas na desisyon dahil wala na akong ibang paraan. Ang lakas ko at kabataan, inalay ko sa pamilya. May 3 akong anak. Isa ay babae. May magandang bahay at kinikilala. Ngayon, pinag-uusig ako. Ang dahilan, isang peking aligasyon laban sa anak ng babae. Duwag ako, hindi ko sila mailigtas. Dapat akong sumpain sapagkat ako ang pumatay sa kanila. Kung hindi ko sana sila pinigilang patayin ang kura, disin sana'y buhay pa sila. Maaaring sila'y pinag-uusig, pero buhay pa sana sila. Kaya ako nawala ng anak. At sa pamamagitan ng apoy, dugo, at kamatayan ay maghihiganti ako. Pinagalang ko ang inyong kapasyahan. Ako man ay katulad inyong makalimot sa aking mga kasawian. Makakalimot ka pa sapagkat bata ka pa at wala kang anak na nasawi. May pag-asa ka pa. May natulungan akong isang binatang mayaman na nagmamahal sa bayan. Sa aking palagay, maaari natin siyang pagkatiwalaan upang tayo makapagpahatid ng ating mga hinaing. Pakinggan naman kaya ang ating mga daing. Naniniwala akong mayroon pa rin taong nakatuwiran at kung sakaling magpatuloy silang maging bini, ibilang ninyo ako sa inyong samahan. Batid kong marunong kang tumupad sa iyong pangako. Magtulungan tayo kung ganon. Kapwa natin ipaghiganti ang ating mga kasawian. Pangkaiwasan mo ninyo ang pagdikha ng kaguluhan. Ipahayag mo ang hinaing ng bayan. Ikaw ang makakabatid niyan. Paano kung malalaman ang sagot? Magpapunta kayo ng tauhan sa may baybayin ng San Diego. Malalaman niya kung ano ang tugon ng binatang inaasahan natin. Kung papanig siya sa atin, tiyak na makakamit natin ang katarungan. Kung hindi, ako ang unang mamamatay. Hindi ka maaaring mamatay, Elias.
sapagkat ikaw ang mamumuno sa oras na mamatay si Kapitan Pablo na sawing nasisiyahan sa kanya paghihiganti. Pagpaumanhin ninyo ang aking kapangahasang kayo'y gambalain. Sa loob ng isang oras ay babalik tayo. Hindi na kailangan. Nakasalubong kang Alperes at sumama sa akin. Batid kong nakilala na kayo kaya sinabi kong ako'y pupunta sa ibang bayan. Kaya't kailangan niyo akong mayatid sa bayan na ang kampanaryo ay ating matatanaw. Salamat sa inyong pag-aalala. Pero alam kong hindi niya ako makikilala. Kaya sana'y isinama ninyo siya. Ako'y sugong tagadala ng mensahe ng sawimpalad. Sawing palad, ang ibig din niyo'y pagbabago. Bago ukol sa militar, pari, pagbibigay ng katarungan at pagtag-inig ng pamahalaan. Paggalang sa karangalan ng tao para sa kapayapaan, pagbabawas ng lakas militar, pagbabawas ng kapangyarihan nilang nagdudulot ng maraming kaguluhan. Batid kung hindi kayo mga ordinaryong mamamayan, ang isipin niyo iba kumpara sa mga taong nakasalamuha ko. Ngunit naniniwala ako na ang pagbabago ay higit na makakasama kaysa makabuti. Maaari akong humiling sa mga kaibigan ko sa Madrid sa pamamagitan ng salapi. Maaari itong makarating sa Kapitan General, ngunit hindi magiging madali sa kanya ang gawin ang sinabi ninyong pagbabago. Maging ako'y walang kakayanang gumawa ng anumang hakbang na ukol dito. Bagamat at korporasyon ay maraming kapintasan, sila higit natin kailangan. Isang masamang pangangailangan. Naniniwala ba kayong kailangan gumawa ng masama bago makagawa ng mabuti? Naniniwala ko na kapag ang sakit ay malala, kailangan gamutin ng isang maping palunas. Ang sakit ng bayan ay maluba, kaya ang paraang marahas ay nauubos dito. Marahas ngunit may pakinabang. Isang masamang panggagamot ang hindi lapatan ng lunas, ang sakit na hindi sinusuri ang sahig. Lalagay sa alanganin ang kapanatagan ng bayan sa oras na mabawasan ang kapangyarihan militar. Dahil sa takot kayo dumarami ang masama. Ang mga tulisan noon ay nilitaw lamang sa panahon ng pagutom. Ngunit sila ay nagbabalik loob. Subalit ngayon ay nariyan na sila at mga tulisan habang panahon. Hindi ba dahil sa kabutihang loob ni Kapitan General de la Torres, sila ay nang sisuko at nagbibigay ng kabagong buhay. Ang bagay nito ay kailangan ng masusing pag-aaral at kung mapapatunayan kung may patayan ang karaniwang sinasabi ninyo. Susulatan ko ang aking mga kaibigan sa Madrid sapagkat wala tayong kinatawan ko. Naniniwala ako na sadyang kailangan ang isang pangkat na may hawak na kapangyarihan para magpatupad at sundin. Kung ang pamahalaang Kastila ay nakikidigma para sa kabubuti ng Pilipinas, kailangan piliin ang pagbibigyan ng kapangyarihan at hindi dapat mananatiling hawak at nasa kamay ng mga bukod. Kailangan ang pagbabago sa pamamalakad ng mga praile. Sila ay humingi ng higit na pagbabago para labanan ang pag-aapi ng mga alagad ng simbahan. Nais ninyong labanan ang korporasyon ng mga praile. Ngunit Ginoo, nalibot niyo bang utang na loob ng Pilipinas sa korporasyon ng ito ang pagtubos ng mga kasalanan? Huwag natin hilingin na sila'y umalis sa bayang ito, bagkus ay hilingin natin ang mas makatarungan nilang pamamalakad. Naniniwala ba kayo ang kapayapaan sa bayan ito ay dahil sa mga praile? Yan ang pinaniniwalaan sa kasaysayan ng Pilipinas. Hindi ko inaasahan na ganyan kababa ang pagtingin ninyo sa bayan at pamahalaan. Isang bayang sumusunod sa pandaraya at isang pamahalaan na kapag-utos dahil din sa pandaraya. Gusto ko pang magipagtalo sa inyo, Ginong Ilyas, upang higit kong mapatunayan kung sino ang may katuwiran. Hindi ako mahusi na magsalita upang mapaniwala kayo. May kaunti akong napag-aralan, subalit isa akong Indio. Ang aking pagkatao ay kahina-hinala at gayon din ang aking mga sinasabi. Sakit sa akin ang inyong naging pahayag, Ginong Ilyas. Ako'y nag-aaral sa ibang bansa at lumaki sa lupain ng banyagang kapalit. Ako'y umiibig ng tapat sa ating bayan. Sabi ng aking ama, tungkulin ng bawat tao ang magmahal sa bayan, sapagkat utang niya sa kanyang kabayang pinatawang mahal ang kaligayahan. Ganoon ay utang ko sa bayan ng aking kasawa. Ulit ko ang inyong pagtitiis, Ginoo. Iyan ang dahilan kung bakit madilim ang ikita mo sa inaharap at iba pa. Ang iyong pananaw
Yan din ang dahilan ng iyong pakikinig sa mga dumaraing. Kung nabatid ko kahit isang bahagi ng inyong nakaraan o pinagdaanan. Makatulong, marahil sa magbago ang aking pananaw o paniniwala, sapagkat hindi ako naniniwala sa likang isip at ako'y higit na pig sa tunay na pangyayari. Makinig kayo sa aking isasalaysay. Nasaan si Ginoong Crisostomo? Nandun, sa laboratorio niya. Kapalelias, oo nga pala, nakalimutan kong itanong sa iyo ang pangalan ng kasilang bahay na tinitirhan ng iyong nunong lalaki. May mahalagang pakay ako sa inyo, Ginoo. Tingnan mo at hindi nasusunog ang kawayang ito. Hindi na po iyan mahalaga. Kailangan iligpit ninyo ang lahat ng gamit at kasulatan at tumakas na ngayon din. Natuklasan na magkakaroon ng isang malaking pagalsa at kayo ang nakatakdang mapahamak sapagkat isisigaw ang inyong pangalan ng mga manghimagsik na bayaran. Ang sabi, kayo raw po ang nagbayad sa kanila. Diyos ko! Huwag na kayong mag-alinlangan pa, Ginoo. Anumang oras ay maaaring sumiklab ang pag-aalsa. Kailangan na ninyong umalis. Kailangan ninyong makaligtas alang-alang sa bayan. Saan ako pupunta? May naghihintay sa akin. Kahit saang lugar, sa Maynila o sa bahay ng isang makapangyarihan upang hindi nila masasabing totoong may kinalaman kayo dito. Paano kung ako ang magsuplong ng pag-aalsa? Ngunit anong gagawin ko? Iisipin nilang kayo'y taksil at ipinain sila para mahuli. Sunugin ang mga kasulatan, tumakas at maghintay kung ano ang mangyayari. Si Maria Clara? Hindi. Mabuti pang mamatay na lang. Kung ganoon ay hintayin niyo na lamang dito ang inyong kapalaran. Tulungan ninyo ako, Ginoo. Diyan nakatago ang kasulutan ng aking pamilya. Siya ang lolo ko. Nakilala niyo ba si Don Pedro Ibarra-Mindia? Siya ang lolo ko sa tuhod. Siya ang dahilan ng kasawian ng aming angkan. Kayo ang itinuro sa akin ng Diyos para makapaghiganti. Tingnan niyo akong mabuti. Tingnan ninyo ang mukhang ito na punong-puno ng pagtitiis. Samantalang kayo ay nabubuhay, umiibig, may kayamanan, kinikilalang nabubuhay. Dadalhin ko kayo sa bahay ng isang kaibigan ko sa Mandaluyong. Ihatid ko doon ang salapi ninyo na itinatago ko. Magagamit mo iyon sa pangingibang bansa. Ibang bansa? Sa ibang bansa ay makakapamuhay kayo ng tahimik. Marami kayong kaibigan sa Espanya at matutulungan kayo para kayo ay mapatawad. Inligtas mo ang buhay ko ng 2 ulit sa kabila ng naging kasawian ng inyong angkan. Marapat lamang na ibalik ko ang inyong yamang nawala. Sumama kayo sa akin sa ibang bansa at magturingan tayo kapatid. Tayo kapwa sa palad sa sarili nating bayan. Hindi ko magiging maligaya sa ibang lupain. Ito ko nais magtiis at mamatay. So bakit pinalis niyo ako? Ibang bayan ay maaari kayong magtagumpay. Kung daranasin niyo ang iba yung hirap, ay baka dumating ang araw na itakwil ninyo ang sariling bayan. Hindi totoo yan. Naniniwala ako na iniibig niyo ang bayan sapagkat wala pa kayong dinaranas na paghihirap. Subalit isang araw na maranasan ninyo ang hirap, gutom at pag-uusig. Naniniwala akong itataplo ninyo ang bayang ito. Ngayon ay itinutugis na nila kayo at tinuturing kaaway. Kapirang Kaelyas, aaminin ko ang pagkakamali ko dahil ako'y taong umayon sa takbo ng panahon. Tinuna sa akin ang lahat ngayon na ating bayan ay nabubulok na sa sakit, kailangan ng panlunas. Isang kanser ng lipunan na kailangan gamutin at sugpuin. Ako ang nagtatanggol sa atin habang tayo naging sunod-sunuran sa kanilang pangalipusta. Ngayon ay halos nawalan na tayo ng pag-asa. Nawawalan na tayo ng pananalig sa Diyos. Ang natira sa atin kung hindi hingin natin ang ating karapatan at lakas. Makinig kayo sa aking sasabihin. Mayaman kayo at maaari kayong makapagbayad ng inyong makakasama. Ngunit
baka ang maliit na tao lamang ang masaktan. Gaya ng sinabi ko sa inyo noong una, kaunting kalayaan at katarungan lamang ang hinihingi ng mga sawing palad at hindi pagtataksil sa Espanya. Kung ganon ay gagawin ko itong mag-isa, Ilyas. Hindi ko papayag na matapos ako maging matapat sa bayan at hangad na kagalingan ay ito ang igaganti sa akin. Kailangan may lantad ko sa bayan ang kapiyang ito, kung hindi walang kabulunan ang paghahangad ng kalayaan. Maaari ba ninyo akong ihatid sa bundok? Nandito na tayo sa Santa Ana. Ito ang lugar kung saan binubuo ko ang maraming masasayang araw. Madalas akong magpunta rito noong nag-aaral pa ako para dalawin ang kapatid kong babae. Yan ang palwa. Humiga kayo at tatakban ko kayo ng payo. Gusto mo, mahuhuli na tayo. Na ang mamamangka, tatalon ako. Ay, Kung umalis, lumaban na lang tayo. lulundag ako sa tubig para ako ang kanilang tugisin. Ililigaw ko sila. Hindi tayo magtatagumpay. Wala tayong sandata. Kita na lang tayo sa Noche Buena, sa libingin ng iyong nuno. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon dahil sa aking ugaling mapagmataas, na ipamukha sa akin ng isang malayong kamag-anak ang tunay na pagkatao ng aking ama, at ito ay pinatunayan ng isang matandang utusan na siya pala naming tunay na ama. Iniwan ng kanyang kasintahan ang aking kapatid at nagpakasal sa iba dahil sa natuklasang nagdaan ng aming pamilya. Nagpakalayo-layo kaming mag-aama, subalit namatay din siya, na ang sinisisi sa naging kapalaran naming magkapatid ay ang kanyang sarili. Dumanas ng matinding kalungkutan ang aking kapatid at isang araw ay basta na lamang nawala. 6 na buwan ang lumipas at ang aking kapatid ay natagpuang patay sa baybayin ng Kalamba, may tarak na balaraw sa dibdib. Simula noon ay nagpagalagala na ako sa iba't ibang lalawigan at nagpasalin-salin ang aking kwento ng buhay ko sa mga taong nangungutya sa akin. Iminulat sa aming isipan na malaon ng patay ang aking ama, at dahil mayaman ang pinagmulang angkan ng aking ina, kaming magkapatid ay nakapag-aral. Ako'y ipinasok sa mga Hiswita at aking kapatid ay sa La Concordia. Pagkaraan ng ilang panahon, kaming magkapatid ay umuwi upang pagyamanin ang ari-ariang ipinagmana sa amin. Nagkaroon ng kasintahan ng aking kapatid at sila'y malapit ng ikasal. Tumakas ang nakababatang kapatid na lalaki at napadpad sa Tayabas at namasukang manggagawa sa isang mayaman. Kinagiliwan siya dahil sa kanyang kagandahang asal at kasipagan. Natuto siyang umibig sa anak ng isang mayaman, ngunit may pangamba siyang matuklasan ang kanyang pagkatao. Nabuntis ang babae, subalit natuklasan na siya'y nabilanggo kaya't hindi ipinakasal sa kanya ang dalaga. Ang babae ay nanganak ng kambal, isang babae at isang lalaki. Ang lalaki ay ako. Naigawad ang parusa sa kanya bilang pagpapatupad sa tungkulin at pagkaraan ay tumakas ang babae, dala ang sanggol. Sa kalapit na lalawigan, napadpad ang mag-iina at doon namuhay hanggang sa magsilaki ang mga anak na lalaki. Naging tulisan ang panganay na anak na kinilalang Balat. Siya'y naging kilabot at mapaghiganti. Ang bunsong kapatid ay naging mabuting tao at nag-aalaga sa kanyang ina. Nanganak ang kanyang asawa, ngunit naging masasakitin ang sanggol hanggang sa ikinamatay nito. Nang malaon, hindi na kaya na ng aking nuno ang matinding hirap at dusa kaya't siya'y nagbigti. Dahil may sakit ang kanyang asaway, hindi ito na ipalibing hanggang sa nangamoy at natuklasan ng mga makapangyarihan. Dahil sa hindi pagbibigay alam sa mga otoridad, nahatulan ding paluin ang babae.
Ngunit ipinagpaliban ang pagpalo sa kanya nang matuklasang siya'y nagdadalang taong muli. May 60 taon na ang nakalipas. Ang aking nuno ay isang tenedor de libros sa isang bahay kalakal ng Kastila. Ay pinaglakad sa lansangan na nakagapos sa kabayo at pinapalo sa bawat panulukan ng daan. Nawalan siya ng malay dahil sa matinding pagpapahirap. Pinalaya siya pagkatapos subalit itinakwil na siya ng lahat maliban sa kanyang asawa. Nagdadalang tao ang kanyang asawa kaya't siya'y nang limos. Ngunit sino ang maawa sa isang taong pinaratangang taksil at manununog?